Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lira. Ito po ang aking daily devotion. Communication, open, safe environment na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Bible verse po ngayong araw ay galing sa James chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi po dito ay, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Unang katuruan po ngayong araw ay, safe environment encourages healthy communication. Pag safe daw ang environment natin o ang paligid natin, kunyari sa bahay, nakakabuo ng healthy communication ng isa't isa. At pag meron tayong healthy communication, magiging maganda ang pagkasama. Lagi lang tayong makinig sa isa't isa at pakinggan ang bawat side ng kausap natin. Second teaching is, first rule of communication, one talks, the other listens. Yun nga pag may makikipag-communicate sa atin, kunyari ang kapatid natin or magulang natin, pag sila ay nagsasalita na o open up na, matuto tayong makinig at hayaan natin i-express ang kanilang mga sinasabi, ang emotion nila. Makinig lang tayo sa isa't isa. Pag kunyari wala namang nakikinig sa atin, parehas tayong nagsasalita, magiging kosto ng chaos o away kasi walang nakikinig sa isa't isa. Hindi natin pinapakinggan ng bawat isa. Kaya dapat pag may nagsasalita, makinig lamang tayo at hayaan natin silang i-express ang kanilang mga saloobin o gustong sabihin. Huling katuruan ngayong araw ay, open line communication develops and heals relationships. Sa pamilya, dapat open tayo sa isa't isa, open tayo sa magulang natin, open tayo sa mga kapatid natin, dahil safe ang environment sa bahay. Ang tahanan ang pinaka-safe na environment na pwede tayo makipag-usap. Dahil kasama natin ang ating pamilya, huwag nating hayaan na sa ibang tao tayo makipag-usap o mag-open up kasi minsan walang guidance yung mga sinasabi nila, pwede tayong mapahamak dito. Huwag tayo lagi makikinig sa mga payo nila dahil minsan pwede tayong mapahamak. Makinig lamang tayo sa mga payo ng ating magulang at mga kapatid. Realizations ko po sa devotion ngayon is, lagi tayong makipag-communicate, lalo na sa ating mga magulang dahil sila lang yung gagabay sa atin at hindi tayo mapahamak sa mga payo nila. Lalo na makipag-communicate din tayo kay God. Dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang plano niya para sa atin. Yun lamang.